Kamusta pong muli mga kababayan? Si Kamanong po nagbabalik po muli dito po sa Tambayan mga kababayan para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin. Sinagot po ni Chairman Garcia, sumagot po siya about po dito sa BH Party List. Na-dismiss na po, mga tamay, dismiss na po yung paratang o yung kinakaso dito sa BH. Pero may sagot pa rin po ang chairman, hindi pa rin pwedeng iproklama ang BH Party List. Alamin po natin kung ano na naman ang sagot po ng chairman, bakit hindi pa rin pwede iproklama ang BH Party List o ang bagong henerasyon Party List. Ibang klase si chairman, napakahigpit. Kita po ng Comelec Division, yung sinasabi ko nga po sa inyo, huwag naman pong mag-aalala dahil kaagad naman po i-resolve kaagad dyan. Doon po sa naging desisyon, nakita po nila hindi pala naman nag-copy-furnish nung mismong ang ginawa ay sinabi merong registered bill. Dapat po kasi personal service yun mismo sa respondent. So yung pa lang po ay nakita ng ground, hindi na po pumunta sa merits para i-dismiss kaagad ang kaso. Pero siyempre, hindi pa po kami nag-order kaagad yung division ng proclamation sapagkat aabangan natin kung anong gagawing remedyo nung mismong petitioner, ganun na-dismiss po yung kaso laban sa respondent. So wala pa rin pong proclamation na magaganap in favor of BH Party List. Kailan po yun? Ano ba naging grounds for petitioner against the party? Para kasi ang pagkakabasa ko, at least may nagkaroon ako ng pagkakataong mabasa isa, na naglagay kasi ng isang tarpaulin doon sa isang barangay hall. Ngayong yata barangay chairman ay nagkataon na tumatakbo o kasama bilang nominee ng party list. So parang sinabi abuse of state resources yung akusasyon na yun. So hindi na po tayo pumunta doon sa merito kung talaga bang abuse of state resources o hindi. Yung ginawang paglalagay ng tarpaulin ng mismong nominee, kung nominee man siya, doon sa mismong barangay hall. Wala din daw concan attachment? Kasama na rin po yan sa mga hindi na-attach ng mga dokumento and therefore talaga pong dismissible yung kaso. So tingnan po natin kung magre-refile ba sila o tingnan natin kung sila ba yung magpapay ng motion for reconsideration o baka naman pupunta na sa ibang korte o sa mas mataas na korte. Kapag hindi po nag-submit ng any move yung petitioner, ano po mangyayari? Sa 5 araw pagkatapos po nilang matanggap yung desisyon at kanina po ay natanggap na po yan ng petitioner, ay magiging final executory decision ng COMELEC and therefore mapipilitan na po ang National Board of Canvassers na mag-utos ng proclamation ng naturang party list kasama yung nominee na nanalo doon sa mismong party list na yan. Sir, paano magiging sitwasyon ng proclamation nila? Magkakaroon ba ng special proclamation? Kalimitan yung ganyan ay may special proclamation. Magkukonvene ang National Board of Canvassers bagamat maaaring hindi na maganap yan sa kung saan naganap yung proclamation ng madamihan, maaaring yan ay maganap na lamang halimbawa kung may mga ganyang klase ng special proclamation sa session hall ng Commission on Elections. Grabe, no? Yun lang po ang kaso ng BH Party List. Mga kababayan, yung tarpaulin na inilagay daw po sa isang barangay hall, mga tambay. Yun po ang ikinaso at hindi na po pwede iproklama. At ngayon po, na-dismiss na po yung kaso. Ngayon, binigyan pa rin po ng pagkakataon yung nagpetisyon na mag-submit po ng kanilang petisyon. Ibang klase po, no? Ibang klase. Pero, magtataka ka. Tarpaulin. Hindi po pera, hindi po nagpamigay ng pera, walang vote buying. Pero yung mga may kaso po, may usapin na po sa Sandigan Bayan, sa Ombudsman. Meron na po usapin sa Ombudsman, may petition po. Dahil vote buying, pinroklama po nila. Pera yon ha. Hindi po trabaho ng mga congressman magpamigay ng pera. Ang may trabaho po niyan di po ba DSWD? Pero mga congressman nagpapamigay ng ayuda. Di po ba ang trabaho ng mga congressman gumawa ng batas, legislative? Ibang klase ka, chairman. O tingnan niyo po itong ginawa ng isang congressman na hindi niya po pinoklama niya. Ibang klase sila. Napaka-bias.
O, nakita nyo po? Sino po ba yung congressman na yan? Piroklama po yan. Nanalo po yan sa Batangas. Yung BH party list, naglagay ng tarpaulin. Hindi pwede iproklama. Samantala ito nagpapamigay ng pera, tumatakbo po ito. Siya nagpapamigay. Grabe, nagmamano pa. Bine-bless pala. Nilalagay yung kamay sa noo, sa ulo. Ibang klase ka, chairman, no? Ibang klase mga pananaw mo, chairman. Napaghahalata po kayo. Napaghahalata si chairman. Grabe, no? Pagka po kasi ito, at tulad po kasi itong BH nga, nabanggit na po natin ito, na-i-vlog na po natin. Ito po yung mga hindi susuporta po ito kay Tambaluslos. At ganun din po ang Duterte Youth Party List. Hindi po susuporta yan. At alam naman po natin na magkakaroon po ng pagbabago dahil nga po panahon po ng botohan sa 20 Congress. Pagpasok po ng 20 Congress ay magkakaroon po ng botohan dyan para po yung mga gusto pong palitan ang tinatawag na Tambaluslos sa kanyang pagiging speaker. Ito po sigurado po ito hindi boboto. Ito pong BH party list. Grabe, no? Napakaliit ng napakaliit ng sinasabing ground. Yung kaso, isang tarpaulin doon sa isang barangay hall. Dismiss na eh. Na-dismiss na. Dahil napakaliit na problema. Na-dismiss na po. Pero ayaw para iproklama. Grabe, no? Kasi meron pa raw po kasi karapatan ng petitioner. Meron pa rin karapatan. Pwede pa rin sila mag-file ulit. At sinasabi nga, pwede nga raw dalhin sa mas mataas yung petition nila. Dahil daw yung isang barangay chairman ay tumatakbo rin daw. Nominee. Ibang klase. Di sana kung hindi ka bias na chairman, dapat pinoklama mo. Yung mga may kaso, may usapin sa ombudsman, pinoklama mo. Vote buying, pera ng taong bayan pinamimigay, pera ng taxpayer, samantalang yung BH walang pinamimigay na pera. Di po ba? Ibang klase itong chairman na ito. Sana ma-impeach po ito. Dapat po ma-impeach itong chairman. Kasi hindi naman po ito appointee Hindi po kasi ito appointee ng Pangulo. Ibang klase. Independent po kasi itong OMELEC. Para po ombudsman yan. Saka Sandigang Bayan. Di ba? Saka yung Supreme Court. Yung mga tinatalaga dyan. Mga matatanggal mo lang yan sa impeachment. Di ba? Sana may mag-file na mga impeachment dito. Dahil hindi naman po magre-resign ito Hindi magre-resign po ito. Kapitoko po ito. Di umano, kapitoko. Mukha po yatang malaki nakukuha nito. Mukha yatang mayroon po yatang ito. Pinaglilingkuran Mukhang ang pinaglilingkuran po yata nito di umano yung mga politiko. Hindi po taong bayan. Kasi ang COMELEC po kasi, ang dapat pong pinaglilingkuran yan, taong bayan. Ang COMELEC. Hindi po politiko. Pero dito po sa nakikita natin di umano, ang pinaglilingkuran po ng isang chairman ay politiko. Hindi kaya. Kasi nakita natin yung hayagan na. Nagpapamigay ng pera sa panahon ng kampanyahan. Vote buying. Kinasuhan pa yan sa ombudsman. Ewan natin kung ano ang release ng statement ng ombudsman dyan. Kung ano ang kanilang investigasyon dyan. At hindi lang po yan. Pati nga si Tulfo. Si Tulfo, na meron ding usapin, may kaso rin. May pinagpipetisyon din niya. May nagpipetisyon dahil nga sa pagiging US citizen. At sa pagiging napakarami niyang fraud. Napakarami niyang ginawa. Panluluko sa bansang Amerika. Pagpapalit ng kanyang pangalan. Panluluko.
Pero pinuroklama bilang senador. Matindi. At ganon din po si De Lima. May kaso. Binuksan ulit ang kaso niya. Pulburon case. Binuksan ulit. Pero, naproklama. Samantalang itong BH, isang tarpaulin, hindi pwede iproklama. Baka tamaan ka na kidlat kulog. Di umano, chairman. Baka tamaan po kayo na kidlat at kulog. Huwag po kayo lalabas. Di umano. Baka kulog at kidlat na tumama sa inyo. Sa pagiging bias nyo po yata. Di umano. Unbelievable. Grabe na po yata ngayon. Ibang klase. Ngayon lang tayo nakakita ng ganitong katinding Comelec. Mga tambay. Pagka po yata hindi pumapabor, kitang baluslos di umano. Hindi pwede iproklama. Binibigyan ng problema pagka alam na kalaban, lalo-lalo sa speakership, at magiging kalaban sa pagboto, yata, ay hindi pwede iproklama. O dini-delay. Delayment para hindi makaboto. Kaya, ibang klase kayo, chairman. Napaghahalata po kayo. Si Congressman Luistro, grabe, sandali lang na proklama. May usapin pa sa ombudsman. Ganun din si Tulfo. Grabe, si De Lima. At marami pang iba. na proklama. Samantalang itong BH party list, saka Duterte Youth, hindi pwede. Unbelievable kayo, chairman. No? Ibang klase ang chairman ngayon. Pakapala na lang ng muka, no? Pakapala na lang talaga ng muka dahil kaya sa napakaraming pera di umano ang talagang ginamit sa bagay. Ang lumalabas po kasi di umano na nagastos ng kampanya ng bagong Pilipinas. Di ba? Itong bagong Pilipinas nila o binagoong ang Pilipinas, yung alyansa. Gaano po kalaki yung lumalabas na figure? Hindi raw po bababa sa 10 bilyon. Hindi raw po bababa sa 10 bilyon ang ginastos. Pera po ng taong bayan yan, di umano. Pera yata ng taong bayan yan. Gaano naman kaya kalaki ang naparte dyan, di umano, ng isang Comelec? Lahat, grabe. Nakakaano lang po. Sa tao ka maglilingkod. Tao, binoto ng tao. Tapos yan lang ang issue. Dapat pinoroklama mo muna. Ngayon, yung mga magpipetisyon, di magpetisyon sila. Samantalang yung iba, pinoroklama mo. May mga issue rin sa ombudsman. At meron din petisyon dyan sa Comelec. Pinipetisyon din yung pagkatao yung pagiging citizen, US citizen ni Tulfo, na nagpalit pa ng pangalan na Eric o Erich o Eric. Di ba? Sylvester. Si Sylvester. Grabe. Tapos yung isa may issue ng pulburon. May kaso. Pulburon. Okay lang. Grabe itong chairman na ito. Hindi naman po magtatagumpay yung mga yan. Dinidelay lang naman yan. Meron po kasing kumukumpas yata kay chairman na kailangan po i-delay at kailangan hindi iproklama. Ngayon, pwede naman daw po nila iproklama. Yun naman sabi ni chairman Pwede naman daw po iproklama kahit sa ibang araw. Special session. O di ibig sabihin, napaghahalata. Dinidelay mo lang ang proklamasyon, pwede mo rin iproklama. Kaya lang delayment. Kasi meron yatang iniiwasan na araw, panahon, para hindi maproklama, di umano. Di po ba? Yung iba na proklama na dahil siguradong boboto kay speaker, di umano. Di po ba? At magagamit po nila sa impeachment. Kay Sara, kay Vice President, kaya antimano, pinapirma at pinaproklama na nila. Pinoklama na. Dahil nga po, matindi po ang talagang pagpapabagsak nila kay Vice President Sara Duterte. At gamit na gamit ito sa impeachment na sinasabi nila. Na gawa-gawang impeachment, gawa-gawang kaso, gawa-gawang mga ebidensya, bintang. Pero gagamitin po nila yan dahil alam naman po natin yan kung gaano po katindi po ang galit niyan, di umano, lalong-lalo ng De Lima sa mga Duterte. Di po ba? Pinroklama ngayon, magagamit sa impeachment.
Ganon din po itong si Tulfo. Hindi natin alam. Dahil yan po ay nasa administrasyon. Di po ba? Kasama rin po yan. Di po ba? Napakarami pong nakikita nating kabalbalan dito, mga kababayan. Itong ginagawa po nito na panggigipit sa mga katulad po ito sa mga party list na sumusuporta sa mga Duterte. Matindi po. Matindi po ang panggigipit. Pero po pag sumusuporta po kay Tambaluslos at sa tinatawag na bangag na presidente, napakabilis po iproklama nitong commissioner na ito. Ito po talaga ay napaghahalata na po di umano ito na nagtatrabaho po ito hindi para sa taong bayan. Nagtatrabaho po itong commissioner na ito di umano ay para sa mga politiko. Yan po ang nakikita ng taong bayan ngayon. Nagtatrabaho ang commissioner di umano para sa mga politiko, hindi para sa taong bayan. Di po ba? Yan po ang lumalabas po yata, mga kababayan, sa napagkikita ng taong bayan at sa nakikita pong style ng trabaho ng commissioner, lalo-lalo ng COMELEC. Ibang klase po. Mukha po kayo ay puro po sa politiko nagtatrabaho, hindi yata sa taong bayan. Thank you po mga kababayan sa nagusto po ng ating tambayang mga kababayan. At maraming salamat po sa mga tumatangkilik at lalong-lalo po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po mga kababayan at ingat-ingat po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Phil Am, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta. Shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Thank you po sa mga tulong at biyaya po. Ingatan nawa po sa inyong mga paggawa. At thank you rin po sa mga nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At mga kababayan, wag po natin kalimutan isama sa dalangin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, lalo-lalo po ang dating Pangulong Duterte, ang kanyang kalusugan. At syempre po, makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa. At ang pag-iingat po sa Vice President na napakarami nagpapabagsak. Isama po natin sa panalangin at dasal. At thank you rin po mga tambay sa inyong lahat. At mag-ingat-ingat din po tayo mga kabayan. Sobrang ingat po. Mahirap na po ang panahon ng buhay natin ngayon sa ating bansa. Thank you po. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye. Ingat-ingat po.